Magandang araw mga ka-farmer. So nandito tayo ngayon sa aming halamanan dito sa bayan ng Magdalena, sa Barangay Burlungan, kung saan ito yung aming taniman. So bakit ko nga pala napili yung pagtatanim? Unang-una, nakakatanggal ng stress. Doon sa isa kong trabaho na kung saan talaga nga naman maraming paperworks, pero pag napunta ako dito nawawala yung stress ko, yung pagod ko. Although napapagod din naman ako dito sa pagtatanim, sa pagtatabas, pero iba pa rin yung naitutulong ng pagtatanim dito. Mas nare-relax ako. So ano ba yung balak namin dito? So lilinisin namin yung isang buong uh, taniman namin na to. May lawak na 4,400 square meters. Kasi kung hindi naman namin lilinisin, hindi namin tataniman, hindi namin mapapakinabangan. So meron na dito yung biyanan ko ng mga tanim nung una pa. May mga saba ng saging, may lakatan at senyorita ng mga saging. Yan yung mga variety ng saging na nakatanim dito. Meron din naman mga kawayan. Ayan, meron din kami kawayan dito. So only kawayan, marami pa doon sa kabila. Tapos may alaga ring kabayo yung biyanan ko. Tapos may isang kalabaw. Yung kabayo nga pala, may anak na yan, yung kabayo dito. So, isa yan. So, nakaka-relax lang tignan kapag napunta ako dito. Yan. Pag gusto mong kumuha ng panggulay mo, ang bilis. Ang bilis ng pagkain. Hindi ka magugutom pag masipag ka talaga magtanim. Tapos, pag nauuhaw ka, syempre, meron din kami mga ilang puno ng nyug dito. Medyo malaki na rin yung puno ng nyug na yun. Yan. Pero dahil nga sa hirap nung nakikita ko pag naakyat yung biyanan ko ng puno ng nyog. So ang ginagawa ko, nakaisip ako na magtanim ng dwarf coconut para sa susunod mga ilang taon mula ngayon ay hindi na kami aakyat ng puno, hindi na aakyat yung biyanan ko kasi ako mismo hindi ako makakyat, may sarili na kasi akong nyog dito sa tiyan ko. Ang laki na ng tiyan ko eh. So ayan, isa yon, nahirapan kami umakyat ng nyog. Ayan, other dito, aside sa pagtatanim nga pala ng dwarf coconut ay magtatanim din ako dito ng mga panggulay, yung pang araw-araw na pagkain, ang pechay, talong, okra at marami pang ibang halaman. So meron din kami dito mga lansones, rambutan, pero tapos na. Sayang nga lang nung nagkaroon na siya ng mga bulaklak noon ay nasira ng bagyo. Yan. Tsaka yung mga saging namin ubos. Ayan o, pag nakikita ko nga yung biyanan ko na tagal naming hinintay bago mamunga. Pero, ganun talaga. Kasama sa hanap buhay daw yon, kasama daw yun sa pagpa-farming, sa paghahalaman, yung may masasalanta. Pero sa akin naman, hanggat maaari ay makaiwas tayo. Ayan o. Ayan, ang ganda mamunga nito. Ang dami nitong mamunga ng lansones. Ayan, may ilang piraso tayong puno ng lansones dito. Yan, puro saging. May puno tayo ng mangga dito, Indian mango. Pag tag-init, ang daming bunga niyan. Pag tag-init, ang daming mamungan nito. Yan, tapos may mga San Fernando tayo ng mga gabi. Sarap ng kamote niyan. Yan, ito yung sinasabi ko. Yan, pag nauuhaw ako, ang ginagawa ng biyanan ko, dahil spoiled ako sa biyanan ko, kinukuha niya ako ng ng nyog. Tsaka buko. Yung buko iniinom namin, yun yung inuwi ko sa bahay dahil yung magulang ko naman ay mahilig sa paggagata. Yan, paggagata ng mga gulay. Yan, mga centennial to. Sabi sa akin, mga nasa 8 years na daw to. So, ang tagal bago mamunga. 8 years ko, kaya pinili ko talaga yung dwarf coconut kasi mababa siya, 3 to 5 years lang pag naalagaan ng maayos, mamumunga na. So, yan, ito tagal bago daw mamunga. Pero syempre, iba pa rin. Napakaganda pa rin naman talaga ng ng ganyang buko, kaya hindi ko rin naman tatanggalin. Ayan, saba. Unti-unti namin 'to lilinisin. Maglalagay kami ng kubo banda dito sa gitna ng aming halamanan. Lalagay kami ng kubo dito. Tapos mag-aalaga rin kami ng hayop. Kung ano yung kaya lang naming maalagaan. Ayan, kasi sayang yung lupa pag hindi napakinabangan. O naiisip na maglagay ng baka. May baka na rin naman yung biyanan ko dito dati, pero yun nga lang, hindi nila sariling pag-aari, pinapalagaan lang. So ngayon, pag-iipunan natin na makabili tayo ng baka para sa biyanan natin, tapos paparamihin natin dito, kambing, yan.
Yung mga native pigs gusto ko dito. Kasi ang daming saging. Ang daming pwede nilang kainin dito na natural lang. Ayan. So marami pang trabaho ang gagawin dito, mga ka-farmer. So unang-una yung paglilinis nito, napaka-challenging yung paglilinis nito. Tapos yung mga puno, yan, aayusin natin, titrim natin na maayos. Gaya nito, ito, yan, kailangan matabasan to para susunod na taon mamunga to ng maayos. Ay, yung mga lansones, nabagsakan ng ano, nabagsakan ng mga puno ng saging. So gusto natin sa susunod na taon malinis dito at makakapamunga na ng maayos yung ating mga punong kahoy dito. Ayan. Tapos meron din kami doon sa bandang baba, may avocado kami doon, na yung favorite kong avocado. Ayan, papasyal ko kayo dito. Sa pababang bahagi nito may sapa doon. So ayan, ang gusto ko, may sapa dyan, may puno ng avocado. Napakalaki yung avocado, parang ayaw mamigay. Bakit? Ang taas ng puno. Kailangan mo talaga siyang sungkitin, kailangan mo may panungkit ka. Pero pag sinungkit mo at nalaglag naman yung bunga, yun, masisira din pag pinahinog mo. Pero napakalalaki ng bunga nito. Sana makapag grafting ako dito. Makakuha ako ng binhi mula dyan sa puno na yan. Ayan, ang dami namin dito puno ng lansones, mga farmer. Oh. Ayan. So napakalaking blessing nito kapag nataniman na maayos, napakinabangan natin ng maayos. Hindi lang pamilya ko makikinabang dito, yung iba pa.